Hi everyone! Dahil nga guys, lagi nababahayan ng palaka yung area na to at medyo masukal na, pinutol ko na nga yung fortune plant. Pero guys, ipropagate ko yan baka sakaling mabuhay pa. Ayan, sobrang taas na talaga niya. Dati kasi guys, sa labas ng bahay yan, pinasok ko kasi nga nasusunog na siya ng araw at sayang naman. Pero habang pataas siya ng pataas, pinutol ko na nga guys kasi sobrang taas na. So tingnan nyo guys, ito yung galing Bacolod. Tinusok ko lang dyan kasi nga sobrang tamlay nito. Pero tingnan nyo naman, kitang-kita talaga na sobrang healthy at ganda ng roots niya. Kasi nga guys, sa Bacolod, isa bakuran lang siya. So meaning to say, inaarawan, nauulanan. So sanay na siya sa ganong nature. Ito din guys. Alam mo ba na medyo mahal din ito bilhin online? Nabibili ko to ng 250 pesos each. Tapos minsan nabubulok pa bago dumating sa akin. Kaya nga, umuwi ako ng Bacolod, hindi ko na nga sinayang yung pagkakataon na makadala nito dahil isa ito sa mga Lucky Plants Des 2025. And then, isa din kasi ako guys sa Year of the Snake. So, ang hilig ko talaga mongolekta nitong snake plant na to. Ayan, so dito ko nga nilagay. Hindi ko nga siya guys binaon ng gusto. Medyo paangat lang para nga hindi sasayad ng gusto yung mga leaves nila sa soil at hindi agad mabubulok. So, yun guys yung technique sa pagtatanim ng dwarf snake plant. Dahil nga guys, basa na yung potting mix, hindi na natin didiligan yan. Mostly kapag bagong repot sila, diligan natin sila, for example, 3 to 4 days. Huwag natin panay dilig kasi nga ayaw na ayaw ng snake plant na lagi siyang nababasa. Mabilis siyang guys malusaw yung mga dahon nila. So, ganyan lang guys gagawin ko kasi nga mas malago, mas maganda tingnan. Mostly nasa gilid to ng bahay kaya ayaw ko talaga na magulo tingnan. Thank you. Bye.